Hello mga loves! Sobrang napakabuti ng Panginoon sa atin, walang rason na hindi natin siya pasalamatan at sambahin. Pagkatapos namin magsimba, nananghalian kami at pagkatapos dumiretso kami dito sa may tindahan para mag-display. Maaga nagbukas ng tindahan yung mga angels namin dahil maaga pang binigay yung susi sa kanila. Maaga ding nakapag-display sila Sweet at saka si Palo. Pupunta na sana ako nito sa palengke para bumili ng mga kulang-kulang na gulay dito sa may tindahan. Pero dahil meron pa kaming natira na isang yellowfin tuna na nasa 4 to 5 kilos ang timbang, kaya naisipan ko na hiwain na lang muna ito bago ako pumunta ng palengke. Lahat ng mga isda namin natira ay pinadisplay ko na sa mga kasama namin. Kaya yung gagawin na lang nila ay magtinda at maghintay ng mga bibili. Iiwan ko muna sa kanila saglit itong tandahan. Nandito naman si Daddy Kurt para samahan sila. Hindi naman ako magtatagal sa may palengke dahil pipino at saka paalan naman na manok yung bibilhin ko. Plano ko sana kaninang umaga ay babangon ako ng maaga para bumili ng mga gulay sa may palengke. Tuwing Sunday is palengke day, marami sanang mga murang mga gulay at mga pansaho. Pero dahil hindi ako nakabangon na nag-alarm, kaya ayan, bibili lang ako ng pakonti-konti lang. Tuwing umaga naman dito sa amin, sa may palengke din banda, ay meron din naman nagtitinda ng mura din. Wish ko lang ay makabangon din ako. Ewan ko ba bakit tulog is life ako. Siguro dahil sa sobrang pagod mga loves, gusto ko talagang itulog na lang yung pagod. Late na din kasi ako natutulog tuwing gabi, kaya kapag umaga ay buraw-buraw gid ko yan. Tapos ko palang maghiwa ng tuna, ayan, at hiniwa ko na itong nirinisan ni auntie na bangus. Maya-maya lang, wala na sana akong ibang gagawin kundi pumunta ng palengke, pero dumating itong si Ate Bibing. At may mga daladalang prutas, naging kumpra niya sa banga. Naisipan ko, magpapalinis na lang ako sa kanya at dito ko na lang ipinadisplay yung mga paninda niya. At ayan, habang nagdi-display pa lang sila, marami ng mga bumibili. Nahiram ko na din sa kanya yung aming mesa para meron siyang pagpapatungan ng kanyang mga paninda. Tinulungan ko na din siya na i-display itong mga rambutan yung damo-damo subay. Sigurado ako matamis ito kaya damo subay. Meron bumili ng isang durian sa kanya at pinabuksa. Dahil hindi marunong si Ate Bing, kaya ayan, ako na yung nagbukas. Medyo marunong ako magbukas ng durian mga loves kasi palakaon ko sini. At isa ito sa mga gustong-gusto kong prutas. At fast forward mga bandang alas 4:30, dumiretso na ako dito sa may palengke. Nakabili na ako ng 10 kilo ng pipino at dumiretso kaagad ako dito sa pinagbibilhan ko ng paa ng manok. Buti na lang meron pa akong naabutan na 10 kilo kaya ayun, kinuha ko na. At pinadeliver ko na dito sa aking motor. Pagkabalik ko ng tindahan, ayan, at pinabuhat ko na kay Daddy Kurt itong pinamili ko at pinadisplay ko na din yung paa ng manok. Dinisplay na din ni Daddy Kurt isa-isa itong mga pipino na isa din sa mabenta dito sa aming tindahan, lalo na kapag damo gakilaw. Medyo marami-rami din yung mga bumibili at konti na lang din natira sa aming mga isda. Sunday ngayon, marami talagang bumibili dahil pinabukasan ay may pasok na. Pumesto din kami ni Ate Bing dito sa may gilid ng tindahan, kayong magpalimpyos ng akong kuko nga parte kahig ko. Si Daddy Kurt naman yung nagtinda ng mga prutas ni Ate Bing. Ito pala si Auntie na bago kong kasama dito sa may tindahan. At ayan, tinutokso ko siya dahil marunong din pala siyang maghiwa nitong mga maliliit na isda. Kasama din niya pala dito sa aming tindahan ng kanyang anak. Bali silang dalawa yung kasama ko dito. Mag-aalas 5:30 na ng hapon, marami pa rin yung bumibili at konti na lang talaga yung tira ng aming mga isda. Nakapagpahinga naman ako na ngayong hapon dahil ayan, nagpamper muna ako mga loves. Or tinagitabi kaluoy ang akon nga mga kuko. Kailangan na talagang linisan, tigabaranog na akon ingro. At fast forward, mga bandang alas 6:30, ayan na nagligpit na kami. At tapos na rin ako dito sa paglilinis ng kuko ko sa aking kamay at tapos na rin itong aking paa. At ayan, medyo maganda na. At nung nagsara na kami, dumiretso kami ni Daddy Kurt dito sa may bayan para bumili ng ulam. Pagkarating namin dito sa bahay, nakakain na pala yung mga bata. Pinakain ni ate doon sa bahay nila. Tumulong na din sila sa pagliligpit ng iba pa namin mga tira-tirang mga paninda. At excited na excited sila dahil ito, may dala si Daddy Kurt na sobrang daming mga damang or gagamba. Nauuso din ngayon nito yung mga gagamba sa aming baryo. Dahil alam ko nagagala talaga itong mga anak namin para maghanap ng mga gagamba. Naghanap na lang si Daddy Kurt ng mga gagamba na ibibigay sa kanila. Bali 3 bags ng gagamba, itong tinitingnan nila yung boat na lang. Parang hindog akong balahibo sa sobra kadamo. Tuwang-tuwa talaga yung dalawa naming anak, pero mas natutuwa talaga dito si Daddy Kurt. Si Zion naman ay bising-busy sa kakalaron itong kanyang hamster na ang pangalan ay Hamsty. At isa na namang thank you Lord sa araw na ito at thank you din sa inyong lahat. Dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye!